Talamak ang kurakot sa gobyerno sa panahong ito. Kaliwat kanan ang ginagawang pagnanakaw ng mga kongregistang nagpapalaki lang ng mga tiyan sa pwesto. Halos hindi mabilang ang laki ng mga budget na kung saan piniling kamkamin ng mga gahamang mga politiko. Sa kasaysayang naitala na ang bilyon-bilyong pondo na hindi napakinabangan ng sambayan ng Pilipino dahil napunta lamang iyon sa bulsa ng mga taong hindi man lang nahihiya sa kapal ng kanilang pagmumuka. Sumabay din ang mga inhenyero at mga kontraktor sa pagkamkam ng porsyento sa bawat proyektong aprobado pa ng gobyerno. Mga proyektong palpak at madalas tinatawag nila itong ghost project. Magandang buhay sa lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay kwento at karanasan ng isang dalagang pangalanan na lang nating Clarita. Walang eksaktong taon sa lugar ng Cebu. Bantog at tanyag ang Cebu sa mga naggagandahang tourist attraction sa Pilipinas. Isa ang syudad ng Cebu sa may pinakamaunlad na lugar sa Visayas. Halos kilala ito dahil masasabing marami sa mga dayuhan ang nahahalina hindi lamang sa ganda ng paligid kundi maging sa mga nagagandahang dilag. Masasabi ding maging ang mga sikat na pagkain ay nakakahatak din ng mga turista. Ngunit hindi dito mag-uumpisa ang kwento natin. Inalatag ko lang bilang panimula ng ating istorya. Alam kong may mag-aalasa ng kilay sa istoryang ilalapag ko. Pero ang istoryang ito ay nakabatay lamang sa karanasan ng dalagang sinaniban ng mga kaluluwang hindi matahimik. Mga kaluluwang nanghingi ng hustisya dahil sa kalunos-lunos na sinapit nito sa mga kamay ng mga taong ginawang alay ang mga bata. High school student lang itong si Clarita. Tahimik at hindi palakibo ang bata, gawa ngang may mga bagay itong hindi mauunawaan lalo na sa kanyang paningin. Ayon sa kanya, mula noong bata pa lang ay madalas na daw iyong nakakakita ng mga hindi ordinaryo. Lagi pa nga daw iyon naaabutan ng nanay sa silid nito habang nagsasalita mag-isa. Para kay Clarita, naging kaibigan niya daw noon ang mga kaluluwa. Pakiwari niya ay kahit saan daw siya magpunta, may mga nakabuntot sa kanyang mga espiritu na madalas kung hindi iyon umiiyak ay humihingi daw iyon ng tulong. Noong una, nakakaya pa naman magkontrol ni Clarita ng emosyon. Lalo pat sanay na di umano siya sa mga senaryo na para sa iba ay hindi kapani-paniwala. May mga pagkakataon pa ngang sumasanib pa di umano ang mga kaluluwang ligaw sa katawan ng dalaga. Laman ng samot-saring mga albularyo ang bahay nila noon. Kahit sinong albularyo daw kasi ang tinatawag ng nanay niya para alalayan si Clarita. Mayroon pa nga daw inutusan ng ina na ipasarado ang ikatlong mata ng bata para daw magkaroon naman ng katahimikan ang buhay ni Clarita. Madalas daw kasi parang hindi niya kilala ang bata dahil may mga ginagawa daw ito minsan na hindi nahawak ng matinong pag-iisip nito. Isang umaga ng Lunes na iyon, dinala ng nanay si Clarita papunta sa bahay ng ninang nito. Kaarawan daw kasi ng anak nito na at inimbita sila. Nasa sentro ng syudad ang tirahan ng may kaarawan kung kaya't maaga pa lang ng araw na iyon ay gumayak na ang mag-ina. Nung umaga ding yon, pinasuot ng nanay ni Clarita ang isang kwintas pangontra daw sa mga elemento o mga nilalang na pwedeng dumikit sa dalaga. Ayon kasi sa nanay niya na kinailangan daw nilang mag-ingat lalo pat ang pupuntahan nila ay maraming bisita. Ayaw niyang makasagap ng kung anong negatibong enerhiya ang anak.
Anak, kailangan mo ito. Huwag mong tanggalin ha. Alam mo naman siguro ang magiging resulta oras na maiwala mo ito sa katawan mo. Mahirapan na naman tayong magpagawa ng kagaya nito at malayo ang bahay ni Mang Ambo. Ang tugon naman ng nanay ni Clarita. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Nakasuot naman po ito sa liig ko eh. Naniniwala po kayo na mabisa ito? Kahit suot ko ito, nakikita ko pa din naman sila. Yan nga po oh, sa gilid mo, nakatingin lang sa atin. Ang tugon naman ni Clarita. Aha? Ha? Saan? Wala naman. Nakong bata ka. Huwag mo nga akong takutin. Alam mo namang hindi ako kagaya mo. Tsaka anak, meron ba talaga? Ang nagtatakang tanong ni Nanay Clarita. Napatawa si Clarita habang napahawak sa kamay ng kanyang ina. Inabisuhan niya itong hindi daw nananakit ang mga nakikita niya kasi hindi daw siya natatakot at lalong wala daw iyong klarong muka para katakutan. Inilatag niya din ang mga nakikita niya ay pawang mga figura lamang na gawa sa makapal na usok. Ayon pa nga sa bata na para daw iyong galing sa mga siga na naririnig niya ang boses kahit di naman daw iyon nakikitang nagsasalita. Hindi na lang din nagsalita pa ang nanay niya. Inayos na lang ito ang mga dadalhin nilang regalo at sabay nun ang pagyaya sa kay Clarita na aalis na sila. Halos inabot din ng ilang oras ang biyahe ng mag-ina. Noong una, nakasandal lang si Clarita sa nanay habang nasa bus sila. Wala pa noon sa isip ng bata na may mangyayaring hindi niya inaasahan. Dahil medyo malayo ang biyahe kung kaya't nakatulog si Clarita habang nakasandal sa nanay niya. Ilang minuto lang ang makalipas nang biglang dinalaw ng masamang panaginip si Clarita. Ayon sa panaginip niya, may mga batang isinilid sa sako habang pinagsasaksak ng lalaking hindi niya maklaro ang muka. Dagdag pa sa kwento niya na ang mga batang iyon ay ginamit daw sandugo sa mga poste ng tulay na hindi niya din alam kung saang tulay iyon banda. Ayon pa nga sa panaginip niya na parang ginawang alay sa ritual ang mga dugo ng bata sa tulay na hindi pa tapos. Ilang sandali ang lumipas nang maimulat ni Clarita ang mga mata dahil may kung anong malamig na kamay ang nooy nakadantay sa noo niya. Alam ni Clarita na dinala siya ng mga kaluluwa sa lugar na hindi niya mawari kung saan. Nang mga oras na yon, hindi siya takot sa kaluluwa kundi sa taong gumawa ng karumal-dumal na ritual. Akmang uusog siya sa kinauupuan ng nanay niya nang bigla na lang may tumabi sa kanila. Doon bigla namang bumalik sa normal ang lahat. Tahimik na umayos ng upo si Clarita habang inaalala ang mga nakikita. Nakasandal na lang ulit siya sa nanay niya habang nakadungaw sa labas ng bintana. Hindi maipinta ang mukha ni Clarita dala nga ng naaalala niya ang mga nakita sa panaginip. Maya-maya lang nang inabutan siya ng nanay niya ng tubig dahil ayon sa ina para daw kay laki ng problema ng dalaga dahil sa ekspresyon nito. Ayos ka lang ba? Nakatulog ka lang parang di na maipinta ang mukha mo. Maya-maya lang at mararating din natin ang bahay ng ninang mo. Tsaka, anak, ayusin mo yung sarili mo at ayaw kong yang mukhang yan ang ibabalandra mo mamaya sa mga bisita. Ang nagtatakang tugon ng nanay ni Clarita. Pagod lang ako, Nay. Tsaka, kay layo pala ng biyahe. Opo, huwag po kayong mag-alala. Kunting pulbo lang po ito at napatigil sa pagsasalita si Clarita nang makita niya ang isang batang nakaupo kasunod sa upuan nila.
Noong una, akala niya ay pasahero lang iyon kagaya nila, ngunit nang bigla iyong humarap sa kanya. Sa gulat ay nabitawan niya ang nooy hawak niyang bote ng tubig. Bigla na lang siyang natigilan habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Maging ang nanay niya ay nagulat din dahil sanay na ang ina sa mga nangyayari kay Clarita, kung kaya't alam na din ito ang gagawin pag may napapansin sa anak na hindi normal. Hinaplas ng nanay ni Clarita ang mukha niya upang manumbalik sa wisto nito. Kaawaan ka ng anghel, Diyos por santo, Ginoo ko. Clarita, may nakikita ka na naman ba? Sabi ko sa iyo. Ang nauutal na sagot ni nanay. Ho? Nay? Teka lang po. Gustuhin ko man ay na ilatag ang mga nakikita ko. Alam kong hindi mo naman ito makikita. Nay, mga bata sila. Gusto nila, Nay, ng tulong. Ang paliwanag naman ni Clarita sa ina. Niyakap ng nanay si Clarita habang sinasabihan nito na manalangin. Kahit pa alam ng nanay ang pakiramdam ng anak, mas pinili din itong manalangin habang kasabay nito si Clarita. Ilang sandali ang lumipas nang nagsigaw ang konduktor na malapit na daw sila sa terminal, kung kaya't inayos na lang din ng nanay ang mga dala nila habang si Clarita ay hindi na nagsasalita. Iisang ekspresyon lang din ang mababanaag sa mukha nito. Ayaw man ng nanay na nakikita ang anak na parang wala sa ulirat, ngunit alam niya ding wala siyang magagawa kung di ang alalayan ang dalaga. Minuto lang ang makalipas nang marating nila ang bahay ng may kaarawan. Naisip na lang sana ng nanay ni Clarita noon na idadaan na lang ang regalo at pagkatapos ay uuwi na lang sila. Nararamdaman niya na kasi na parang hindi na si Clarita ang inaalalayan niya. Hanggang sa nakapasok sila sa bahay nang bigla na lang napatingala si Clarita. Kasabay ng pagtirik ng mga mata nito, pagkatapos ay nawalan na lang ito ng malay tao. Buti na lang ay mabilis din ang pagsalo ng nanay niya sa kanya. Hanggang sa may mga tao na ang umalalay sa kanila. Pinakalma muna nila si Clarita habang animoy nagkaroon ng hindi magandang senaryo sa lugar. Maraming mga tao ang nagtataka kung ano ang nangyari. Minuto lang ang makalipas nang nagising na lang bigla si Clarita na hindi alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ang tanging naaalala niya lang ay yung batang pasa-pasa ang katawan na tumabi sa kanila ng nanay niya. Andoon pa nga daw ang nasabing bata, ngunit siya lang naman ang nakakakita. Nanghingi naman ng paumanhin ang nanay ni Clarita dahil sa nangyari. Hindi na nakisali pa sa kasiyahan ang mag-ina. Bagkus nilatag na lang ng bata ang mga nakita niya. Ayon pa kay Clarita, nangihingi daw ng tulong ang mga kaluluwa. Nilarawan niya din ang isang tulay kung saan hindi pa iyon tapos. Doon daw inilagak ang mga katawan ng mga bata na isinilid pa sa sako. Umiiyak na inihahayag ni Clarita ang kalunos-lunos na sinapit ng mga bata, ngunit ang lahat ng nakarinig ng kwento niya ay pawang hindi naniniwala. Animoy mayroon pang tumawa dahil sinasabing kailangan na daw ni Clarita ng doktor. Sa kabilang banda, may iilan ang naglatag ng sarili nilang kaalaman patungkol sa tulay na sinasambit ng dalaga. At meron pang nagpatotoo na nilatag ang istorya patungkol sa lugar kung saan nangyari ang kwento ni Clarita. Sa pagpapatuloy ng kwento, nagbigay ng dasal ang mga tao sa mga tumayo para kay Clarita. Ayon sa kanila, gustuhin man nilang ihayag ang mga katotohanan na nalalaman, ngunit wala silang kapasidad upang tukuyin ang totoong may gawa.
Kaya tangi na lang nilang ginawa ay alayan ng dasal ang mga kaluluwang humingi ng tulong kay Clarita. Maging si Clarita ay buong tapang na pinakiusapan ang mga kaluluwang bukas ang dalaga upang umalalay para makatawid sila sa liwanag. Maraming salamat po sa makaka-play ng video na ito. Kung maaari po ay mag-iwan po kayo ng bakas sa comment section kung ano po ang reaksyon ninyo sa nasabing kwento. Bukas po ang inyong lingkod para sa mga opinyong mailatag nyo. Masaya din po akong makita ang simpleng mga kataga galing po sa inyo. Pag makaabot po tayo ng 20 likes, kasi yon lang din po muna sa ngayon ang target natin. Pag maabot po natin ang 20 likes at ilang comment, maglalatag po ako ng part 2 kasunod ng kwentong ito. Hanggang sa muli po, maraming salamat po at God bless po sa lahat. Babosh!